Sa likod ng ingay at nakasisilaw na ilaw ng Metro Manila na tila hindi kailanman natutulog, ang syudad ng mga naghahanap ng pagkakataon at naghahabol ng ambisyon, isang karumaldumal na krimen ang tinakpan ng napakaayos. Isang buhay ang kinitil ng walang awa para lamang sa walang hanggang kasakiman. Ang salarin, na may alindog ng isang sikat na Instagram influencer na iniidolo ng milyon-milyon, ay naghasik ng trahedya gamit ang mga ngiti at malamig na kalkulasyon. Ang biktima, isang makapangyarihang negosyante, ay ginawang tuntungan para sa isang pangarap na yumaman, pangarap na ngayon ay tigmak ng dugo. Ang pelus na kortina ng mga alta sosyedad sa Forbes Park ay malapit ng mapunit upang ibunyag ang isang nakapangingilabot na katotohanan. Musika, palakpakan. Ang nakagigimbal na tuklas. Madaling araw ng ika-15 ng Marso, 2025, ang Metro Manila ay nahihimbing pa rin sa ilalim ng manipis na kumot ng hamog. Si Mang Berto, isang mangangalakal na nasa edad 60 na may mabibigat na hakbang na itinutulak ang kanyang paboritong kariton, ay pumasok sa isang dead-end na kalsada patungo sa isang inabandonang marangyang subdivision sa Antipolo, Rizal. Ang lupang ito ay dating isang ambisyosong proyekto. Ngayon, tinubuan na lamang ito ng matataas na talahib, na ginawang tila mga nakatatakot at piping bloke ng semento ang mga kalahating yaring mansyon. Para kay Mang Berto, ito ay isang maliit na minahan ng ginto, kung saan minsan siyang nakakahanap ng mga retaso ng bakal o tambak ng mga naiwang kable. Ngunit sa araw na ito, iba ang pakiramdam ng paligid. Isang masangsang na amoy, halo ng amoy ng lumang gusali na basa at isang di maipaliwanag na malansang amoy ang direktang pumasok sa kanyang ilong. Noong una, inakala niyang bangkay lamang ito ng isang ligaw na aso. Sinundan niya ang nakaririmarim na amoy at humakbang ng mas malalim papasok sa basang basement ng isa sa pinakamalalaking villa, kung saan ang dilim ay napakakapal at mamasa-masa. Ang malabong liwanag mula sa kanyang lumang flashlight ay tumutok sa mga nakahubad na haligi ng semento, mga naipong tubig na hindi umaagos, at pagkatapos ay bigla siyang napahinto. Tila tumigil ang pagtibok ng puso ni Mang Berto. Sa ilalim ng nanginginig na liwanag ng flashlight, isang bangkay na nasa unang yugto na ng pagkakaagnas ang nakahandusay na nakabaluktot sa tabi ng isang butas ng kanal. Ang biktima ay isang lalaki, ngunit ang kanyang mukha ay labis na nawasak, maga at nangingitim. Halos hindi na makilala. Ang bangkay ay nakasuot ng mamahaling silk pajamas. Isang kakaibang kontra sa marumi at masukal na paligid. Ang dugo ay natuyo na at naging maitim na mansa sa sementadong sahig. Ngunit ang amoy ng kamatayan ay patuloy na nanunuot. Napasigaw ng napakalakas si Mang Berto, nabitiwan ang flashlight at sako, bago kumaripas ng takbo palabas ng subdivision. Walang tigil ang kanyang bibig sa pagsigaw, may patay. May bangkay. Ang kanyang mga sigaw ay gumising sa buong komunidad na karaniwang tahimik. Sa loob lamang ng 15 minuto, dumating ang mga pulis mula sa pinakamalapit na presinto at agad na kinordon ang buong lugar. Hindi nagtagal, dumating na rin ang investigative team mula sa PINPSID, Criminal Investigation and Detection Group, sa pinangyarihan ng krimen. Naging tensyonado at apurahan ang sitwasyon. Ang dilaw na tape na may nakasulat na police line "Do Not Cross" ay inilatag upang harangan ang dumaraming mga usyoserong residente. Mabilis na kumalat ang mga bali-balita. May mga nagsasabing ito ay kaso ng away sa negosyo dahil ang lugar ay napakatahimik at perpekto para tapusin ang isang kalaban. Ang iba naman ay bumubulong, hold up at patayan ito. Isang may-ari ng sari-sari store sa dulo ng kalsada ang buong kumbinsidong nagbigay ng pahayag. Kagabi, nakita kong may pumasok na makintab na itim na dito ng 10 oras ng gabi. Akala ko mga anak mayaman lang na naghahanap ng lugar para mag-date. Sino ba naman ang mag-aakala? Maingat na sinimulan ng mga investigador na nakasuot ng protective gear ang kanilang trabaho. Bawat bakas ng paa, bawat piraso ng tela, bawat banyagang bagay ay kinolekta at minarkahan. Ang crime scene ay puno ng kamatayan at pighati. Ngunit nakapagtataka, napakalinis nito. Walang senyales ng paglaban at walang natagpuang armas. Sa gitna ng nakapangingilabot na atmosfera, isang batang investigador ang biglang napahinto. Nakahanap siya ng isang napakaliit na detalye. Halos hindi makita sa kwelyo ng silk pajamas ng biktima. Isang hibla ng mahaba, kulay reddish-brown na buhok, alaga at makintab.
Ang hibla ng buhok ay masyadong malinis at tila hindi nararapat sa gitna ng maalikabok na lugar na ito. Tila ba isa itong tahimik na hamon na iniwan ng mismong pumatay? Ang otopsya at pagkakakilanlan. Sa forensic facility ng Crime Laboratory sa Camp Crame, ang hangin ay mabigat dahil sa amoy ng disinfectant. Ang labi ng kaawa-awang lalaki ay nakahiga sa malamig na mesang bakal. Sa ilalim ng liwanag ng mga surgical lights, nagtrabaho ng may buong konsentrasyon ang mga forensic experts. Ang paunang resulta ng otopsya ay mabilis na nagpabagsak sa mga teorya ng aksidente o simpleng away. Ang biktima ay namatay dahil sa napakalakas na pukpok ng isang matigas na bagay sa likod ng ulo na naging sanhi ng pagdurugo ng utak at agarang kamatayan. Ang kapansin-pansin, walang senyales ng paglaban sa kanyang katawan na nagpapatunay na siya ay inatake ng biglaan mula sa likuran. Higit na mahalaga, ang post-mortem lividity o pangingitim ng bangkay ay nagpapakita na ang biktima ay namatay sa ibang lugar. Pumanao siya hindi bababa sa 12 oras bago inilipat sa inabandonang subdivision. Kasabay ng proseso ng otopsya, nakipag-unahan din sa oras ang special team ng PICSID upang matukoy ang pagkakakilanlan ng biktima. Dahil labis na nasira ang mukha nito, naging prioridad ang fingerprint identification. Matapos ang ilang oras ng pagtutugma sa database ng PhilSys National isang pangalan ang lumabas sa monitor na nagpagimbal sa lahat ng investigador. Ang biktima ay si Don Roberto Soriano, 58 taong gulang. Ang impormasyong ito ay sumabog na parang bomba sa silid-pulungan ng mga investigador. Si Don Roberto Soriano ay hindi isang ordinaryong pangalan. Siya ang chairman ng Board of Directors ng Soriano Group of Companies, isang imperyo sa industriya ng real estate at tela sa Pilipinas. Nagmamay-ari siya ng maraming pabrika at may malawak na koneksyon sa mga elitistang negosyante ng bansa. Kilala siya bilang isang matalino at istriktong negosyante, ngunit napakapribado sa kanyang personal na buhay matapos pumanaw ang kanyang unang asawa dahil sa malubhang sakit maraming taon na ang nakalipas. Ang kanyang buhay ay muli lamang naging sentro ng atensyon nitong nakalipas na 2 taon nang gulatin niya ang publiko sa pagpapakasal kay Sofia Reyes, isang sikat na vlogger at Instagram influencer na 23 taong gulang pa lamang. Ang balo sa Forbes Park. Agad na ipinadala ang isang pangkat ng mga investigador sa marangyang mansyon ni Don Roberto sa Forbes Park, Makati. Isang tirahan na napakagara na maihahalin tulad sa langit, kumpara sa malaimpyernong lugar kung saan natagpuan ang kanyang bangkay. Nang pindutin ng mga investigador ang doorbell, ang nagbukas ng pinto ay isang dalagang may napakatalim na kagandahan. Ngunit blanko ang kanyang mukha at maga ang kanyang mga mata. Siya si Sofia Reyes. Nang marinig ang masamang balita tungkol sa kanyang asawa, siya ay napasuray-suray at bumagsak sa sahig, umiiyak ng buong pighati. Ang imahe ng isang batang asawa na labis na nawasak sa pagkawala ng kanyang matandang mister ay pumukaw ng awa sa sinumang naroroon. Nang mapakalma, ipinaliwanag ni Sofia na nakasuot ng disenteng pambahay, sa pamamagitan ng nanginginig na boses na noong nakaraang gabi ay nagpaalam si Roberto na lalabas para sa isang agarang pulong sa isang business partner. Naghintay siya ngunit hindi umuwi ang asawa at out of reach ang telepono nito. Naisip niyang baka may bigla ang asikasuhin ang mister o kaya ay natulog sa hotel gaya ng kinagawian nito kapag ginagabi sa trabaho, kaya hindi siya nag-report sa pulisya. Ang salaysay ni Sofia ay mukhang makatuwiran, ngunit nakutuban ng mga bihasang investigador na may mali. Ang kanyang kalungkutan ay tila masyadong theatrical at perpekto. Nang halughugin ang master bathroom sa ikalawang palapag, nakapagtataka na napakalinis nito. Bagong lampaso at may masangsang na amoy ng bleach, pamuti, na mas matapang kaysa sa karaniwan. Mahiwaga ring nawawala ang personal na cellphone ni Don Roberto. Ang pinakamahalagang clue ay lumitaw ng ang cybercrime unit, matapos makakuha ng warrant, ay matagumpay na na-access ang cloud data at email history ni Roberto. Nakahanap sila ng isang email na ipinadala 2 araw bago siya mamatay na naka-address sa kanyang personal na abogado. Ang subject ng email ay napakalinaw, agarang pagbabago sa last will and testament. Sa nilalaman nito, inutusan ni Roberto ang kanyang abogado na muling isulat ang buong testamento, kung saan ang malaking bahagi ng kanyang mga ari-arian ay ililipat sa isang charitable foundation na nakapangalan sa kanyang yumaong unang asawa.
hindi na niya ipapamana ang halos lahat kay Sofia Reyes, gaya ng nasa Lumang Testamento. Nagtakda siya ng appointment sa abogado sa mismong umaga kung kailan natagpuan siyang patay. Isang napakalaking motibo para sa pagpatay ang kalalantad lamang. Ang palabas sa social media. Ilang araw matapos ang libing sa The Heritage Park, ang naglalakihang mansyon sa Forbes Park ay nalunod sa nakasusuyang katahimikan. Ibinukod ni Sofia Reyes ang kanyang sarili at pinutol ang anumang komunikasyon sa labas. Ang matataas na pintuang bakal ay laging nakasara, at ang makakapal na pilak-abong kurtina ay laging nakababa, itinatago ang anumang nagaganap sa loob. Sa Instagram, kung saan minsan siyang naging reyna na may milyon-milyong followers, isang itim na profile picture na lang ang naiwan. Ang pinakahuli niyang post ay isang black and white na larawan ng kanyang kamay na mahigpit na nakahawak sa kamay ng kanyang yumaong asawa, na may maikling caption, "Dumating ang bagyo at tinangay ka. Ako'y nandito na nag-iisa." Ang post na iyon ay umani ng milyon-milyong interaksyon. Ang opinyon ng publiko at mga netizen na noong una ay naghihinala ay bumaliktad at naawa sa sinapit ng batang balo. Pinuri nila ang dalisay na pag-ibig nito na hindi tumitingin sa edad at nakidalamhati sa trahedyang kailangan niyang pasanin. Sa pamamagitan ng lente ng social media, matagumpay na nabuo ni Sofia ang imahe ng isang tapat at wasak na asawa. Ngunit sa likod ng pader ng katahimikan na iyon, hindi kasing rupok si Sofia gaya ng ipinapakita niya. Ginugol niya ang malaking bahagi ng kanyang oras sa pagsasaayos ng lahat ng sistematiko. Tumawag siya sa pinaka-eksklusibong funeral service sa Metro Manila at kinuha ang pinakamahal na package, mula sa inangkat na kahoy na kabaong hanggang sa isang symphony orchestra na tutugtog sa araw ng libing. Nang buong hinahon, tinawagan niya ang mga abogado, hindi para magluksa, kundi para itanong ang mga legal na proseso at ang oras ng pagbasa ng Last Will and Testament. Ang bawat kilos niya ay nagpapamalas ng katahimikan at malamig na kontrol sa sarili. Minsan, kapag nakatayong mag-isa sa banyo kung saan tinapos si Roberto, wala siyang ipinakitang anumang takot. Tinititigan lamang niya ng matalim ang bathtub na kinuskos hanggang sa kumintab, habang isang manipis at halos di makitang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang patibong. Ngunit hindi alam ni Sofia na bawat galaw niya, gaano man kaliit, ay nasa ilalim ng pagbabantay ng mga investigador mula sa PIDSID. Isang team ang nakabantay 24 paghahati-7 sa isang tagong lokasyon na direktang nakatapat sa kanyang mansyon. Hindi nila pinalampas ang sinumang pumapasok at lumalabas, hindi pinalampas ang anumang package na i-deliver. Naghintay sila ng buong tiyaga. Parang mga mangangaso na naghihintay na magpakita ng kahinaan ang kanilang biktima. At ang kahinaang iyon ay unti-unting lumitaw. Bitbit ang isang search warrant, sinuri ng investigating team ang itim na FV na madalas gamitin ni Sofia. Mula sa labas, ang sasakyan ay malinis at walang mansa. Ngunit ang mga scene of the crime operatives, SOCO, gamit ang kanilang mga espesyal na kagamitan ay nakahanap ng isang di pangkaraniwang bagay. Sa ilalim ng bagong carpet sa trunk compartment ng sasakyan, natagpuan nila ang mga bakas ng napakatapang na industrial-grade na panlinis. Ang uri na kayang mag-alis ng amoy at maglinis ng biological stains o dugo. Higit na mahalaga, nang suriin ang mga micro-soil particles, maliit na butil ng lupa, na naiwan sa mga gilid ng gulong. Ang resulta ay nagpakita ng 100% na pagtutugma sa sampol ng lupa mula sa crime scene sa inabandonang subdivision sa Antipolo. Kasabay nito, muling binalikan ng isa pang team ng investigador ang may-ari ng sari-sari store sa dulo ng kalsada, ang kaisa-isang saksi na nakakita sa sasakyan noong gabi ng insidente. Sa pagkakataong ito, naging masistematiko ang interogasyon. Matapos ipakita ang serye ng mga larawan ng iba't ibang uri ng sasakyan, walang pag-aalinlangang itinuro ng may-ari ang larawan ng isang luxury EV. Ang eksaktong modelo na pagmamay-ari ni Sofia. Totoo po, sir, yan iyon. Napaka-distinct ng mga ilaw niyan. Pero ang nakapagtataka nung oras na yon, natatandaan ko, mahaba ang buhok ng nagmamaneho. Kulay light brown. Nilipad pa nga yung buhok niya nung ibinaba yung bintana eh. Mukhang babae po siya, hindi lalaki. Ang testimonya na ito ay ang nawawalang piraso ng puzzle. Isang hibla ng reddish-brown na buhok sa crime scene. Salaysay ng saksi tungkol sa isang babaeng driver na may kahawig na buhok.
Isang sasakyan na may mga bakas na tumutugma sa lugar ng krimen. Ang buong larawan ng krimen ay naging napakalinaw. Ang pag-aresto. Sa loob ng tensyonadong meeting room ng SID headquarters, malakas na pinalo ni Police Colonel Hector Santos sa mesa ang kanyang kamao. Kumpleto na ang lahat ng piraso ng puzzle, matatag niyang sabi. May pisikal tayong ebidensya, may saksi tayo, at ang pinakamahalaga, mayroon tayong motibong hindi mapabubulaanan. Ang email ng paghingi ng pagbabago sa testamento ay nagsilbing sariling death warrant na pinirmahan ng biktima. Matapos mag-report at makuha ang pag-apruba mula sa City Prosecutor's Office ng Makati, pinirmahan ang arrest warrant at search warrant laban kay Sofia Reyes. Ang plano ng pag-aresto ay binuo ng napakadetalye. Ang layunin ay magbigay ng kabuuang elemento ng gulat upang hindi siya mabigyan ng oras na sirain ang iba pang ebidensya. Nang hapong iyon, biglang bumuhos ang malakas na ulan sa Metro Manila. Sa loob ng kanyang mansyon, nagpapahinga si Sofia Reyes habang nakababad sa jacuzzi, sa mismong lugar kung saan niya kinitil ang buhay ng kanyang asawa. Humihigop siya ng isang basong tsampag, nag-scroll sa kanyang cellphone, binabasa ang mga patuloy na bumabahang komento ng simpatya mula sa mga netizen. Isang ngiti ng tagumpay ang nakapinta sa kanyang mga labi. Naniniwala siyang nakabuo siya ng perpektong drama at malapit na siyang maging nag-iisang tagapagmana ng umaapaw na yaman. Eksaktong alas 5 ng hapon nang magsimulang tumila ang ulan, 4 na unmarked police vehicles ang tahimik na lumapit sa mansyon mula sa iba't ibang direksyon. Mabilis na bumuo ng pormasyon ang mga nakasibilyang pulis at pinalibutan ang lahat ng daanang palabas. 2 investigador, isang lalaki at isang babae, kabilang si Police Captain Vicente Navarro, ang unang kumausap kay Sofia, ang naglakad patungo sa pangunahing gate at pinindot ang doorbell. Ang malakas na tunog ng doorbell ay bumasag sa katahimikan. Nakaramdam ng kaunting pagkainis si Sofia. Nagmamadali niyang isinuot ang kanyang silk robe, bumaba sa hagdan ng may inis na ekspresyon. Nang tingnan niya ang security monitor, nakilala niya ang dalawang mukha. Saglit na bumilis ang pintig ng kanyang puso, ngunit mabilis siyang kumalma. Inisip niyang pumunta lang ang mga ito para humingi ng karagdagang pahayag. Tuloy po kayo, sabi niya sa intercom. At ang mabigat na bakal na gate ay dahan-dahang bumukas. Pumasok ang 2 investigador. Si Sofia, taglay ang pinag-aralang ekspresyon, ay bumalik sa kanyang pagiging naglukok sang balo, at nagtanong gamit ang mahinang boses, "Ano po iyon, sir, ma'am? May bagong impormasyon na po ba sa taong nanakit sa asawa ko?" Hindi sumagot si Captain Navarro. Tinitigan niya ng diretso sa mata si Sofia. Matalim at malamig ang kanyang tingin bago nagsalita ng malinaw. Bawat salita ay parang pukpok ng martilyo. "Ginang Sofia Reyes, may sapat po kaming ebidensya para ituring kayong suspect na direktang sangkot sa pagkamatay ng inyong asawang si Don Roberto Soriano. Ito po ang arrest warrant na inilabas ng korte." Sa isang iglap, gumuho ang mundo ni Sofia. Ang maskara ng kalungkutan na pinaghirapan niyang buuin ay nadurog ng pira-piraso. Ang maganda niyang mukha ay biglang nagbago, mula sa pagkagulat ay naging matinding gulat, at sa huli ay labis na galit. "Anong ibig ninyong sabihin? Nababaliw na ba kayo? Pinatay ang asawa ko, biktima ako dito tapos pinagbibintangan ninyo ako. Nasaan ang ebidensya ninyo?" "Ipapakita namin ang ebidensya sa presinto," sagot ni Captain Navarro at sumenyas sa pulis babae na kasama niya. Humakbang paharap ang pulis babae at inilabas ang isang pares ng kumikintab na posas mula sa kanyang bulsa. Nang makita ang posas, para bang naging isang halimaw na na-corner si Sofia. Umatras siya ng isang hakbang, nanlalaki ang mga mata. "Huwag niyo akong hahawakan. Pagsisisihan niyo ito." Ngunit wala ng halaga ang lahat ng kanyang pagbabanta. Ang malamig at matalim na click ng posas ay umalinggaw-ngaw, ikinukulong ang maputi at makinis na pulso ng reyna ng Instagram. Ang mga kamay na minsan ng sinamba ng milyon-milyong tao ay nakakulong na ngayon ng malamig na bakal ng hustisya. Si Sofia ay nakatayong tila estatwa, inilalabas mula sa mansyon na gusto niyang angkinin kapalit ng isang buhay. Blanko at walang kaluluwa ang kanyang mga titig. Ang pangarap niyang yumaman ay formal nang nagtapos. Ang interogasyon at pag-amin. Ang interrogation room sa SIG ay mainit at malamig sa pakiramdam.
Isang buong kontra sa marangyang buhay na kalalisan lang ni Sofia. Sa ilalim ng matalim na puting neon light, nakaupo si Sofia kaharap si Captain Navarro. Pinalitan na ang kanyang designer clothes ng kulay kahel na uniforme ng bilanggo. Gayunpaman, hindi pa rin nawawala ang kanyang pagiging arogante. Sa unang 2 oras, inuulit-ulit lang niya ang parehong mga pahayag. Wala akong kasalanan. Maling tao ang hinuli niyo. Ididimanda kayo ng abogado ko. Umiyak siya at ikinuwentong muli ang malalim na pagmamahal niya sa yumaong asawa. Napakahusay na ginampanan ang papel ng isang balong nagdadalamhati. Ngunit sanay na si Captain Navarro at ang kanyang mga kasamahan sa ganitong uri ng drama. Pinakinggan nila siya ng buong pasensya, hinahayaan siyang sarili niyang ilantad ang mga butas sa kanyang mga salaysay. Nang makita niyang napapagod na si Sofia, doon na niya binitawan ang mga mabibigat na suntok. Sabi mo mahal na mahal mo ang asawa mo, panimula ni Captain Navarro, mahinahon ang boses. Kung ganoon, bakit ang resulta ng ECT test mula sa isang hibla ng reddish-brown na buhok na nakuha sa kwelyo ni Don Roberto sa crime scene ay nagmatch ng 100% sa buhok mo? Natural lang iyon. Asawa niya ako, normal lang na may buhok ako sa damit niya. Anong nakakapagtataka roon? Tumaas ang boses ni Sofia ngunit halatang nanginginig. Hindi nga nakakapagtataka. Tumango si Captain Navarro. Pero nagiging nakakapagtataka kung ang buhok na iyon ay natagpuan sa isang inabandonang gusali, lugar na kinakaila mong pinuntahan mo. At mas nakapagtataka pa nang magtugma ang soil analysis mula sa gulong ng AC mo at ang lupa sa crime scene. Namutla si Sofia at nagsimulang humingal. Binitawan na ni Captain Navarro ang huling atake. Ipinatong niya ang isang folder sa ibabaw ng mesa at itinulak palapit kay Sofia. Ang unang pahina ay ang printout ng email na ipinadala ni Roberto sa kanyang abogado. Basahin mo yan, matigas niyang utos. Agarang pagbabago ng testamento. Balak ilipat ni Don Roberto ang lahat ng kanyang ari-arian sa isang charitable foundation. Walang ititirang ni isang kusing para sa iyo. Nagtakda siya ng appointment sa abogado kinaumagahan nang makita siyang patay. Ang pangarap mong maging bilyonarya ay maglalaho sana na parang bula. Kaya kinailangan mong maunang kumilos. Sa puntong ito, tuluyan ng gumuho ang depensa ni Sofia. Nahulog na ang kanyang huling maskara. Tinitigan niya ang papel. Ang kanyang mga mata ay hindi nabasa ng luha, kundi namumula dahil sa galit. Tumagal ng halos 5 minuto ang katahimikan. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang ulo, tinitigan ng diretso sa mukha ang investigador at tumawa ng nakapangingilabot. Isang tawa na nagpatindig ng balahibo ng sinumang nakarinig. At doon na niya binitawan ang mga salitang naitala sa kanyang sinumpaang salaysay, sworn statement. Ang mga salitang nagpapanigas ng buto ng lahat ng nasa silid, totoo, ako ang pumatay sa kanya. Ang tagal niyang mamatay eh. Matapos umamin, inilantad ni Sofia ang lahat ng kanyang plano ng tuloy-tuloy na walang anumang bakas ng pagsisisi. Ang motibo niya, tulad ng hinala ng pulisya, ay pera. Alam niyang matanda na si Roberto at humihina na ang kalusugan, ngunit hindi na siya makapaghintay. Nang mahak niya ang email ng asawa, nalaman niyang hindi lamang nito balak baguhin ang testamento, kundi nag-ipon din ito ng ebidensya laban sa magastos niyang lifestyle para magsampa ng annulment o legal separation. Ibig sabihin, lalabas siyang walang dalang kahit ano. Sa gabing iyon, sinadya niyang gumawa ng isang romantikong atmosfera. Nang malasing si Roberto ng ilang basong alak, hinikayat niya itong pumasok sa jacuzzi upang mag-relax. Habang nakapikit si Roberto at walang kalaban-laban, tahimik siyang lumapit mula sa likuran. Ang kanyang armas ay isang mabigat na marble decor mula sa estante. Buong lakas niyang iniamba ito at inihampas sa batok ng asawa. Agad na bumagsak si Roberto na hindi man lang nakasigaw. Kumalat ang dugo at nagkulay pula ang tubig sa jacuzzi. Pagkatapos pumatay, kumilos siya ng napakakalmado. Hinila niya ang bangkay ni Roberto palabas, inalis ang tubig, at nilinis ng bleach ang crime scene para burahin ang ebidensya. Ang pinakamahirap na bahagi ay ang pagtatago ng katawan. Hinintay niyang maghating gabi, minaneho ang AC, dala ang bangkay papunta sa inabandonang subdivision sa Antipolo na dati na niyang na-survey. Itinapon niya roon ang katawan, gumawa ng peking crime scene,
at umuwi upang linisin ang sasakyan at ihanda ang kanyang alibi. Naisip na niya ang lahat maliban sa isang maliit na detalye, ang isang hibla ng kanyang buhok at mga butil ng lupa na nagkanulo sa kanyang krimen. Ang hatol. Ang kaso ng influencer na pumatay sa kanyang mayamang asawa ay yumanig sa buong Pilipinas. Ang paglilitis ni Sofia Reyes ay isinapubliko sa Regional Trial Court, ng Makati at umakit ng labis na atensyon mula sa media at publiko. Sa upuan ng akusado, wala siyang ipinakitang pagsisisi. Nananatiling blanko ang maganda niyang mukha. Minsan pa nga ngumingiti siya ng uyam habang binabasa ng public prosecutor ang mga paratang. Dahil sa kanyang karumal-dumal, pinagplanuhan, at sistematikong krimen na may motibong kamkamin ang yaman, at dahil itinuturing na imposibleng magbago pa, ibinigay ng huwes ang pinakamabigat na parusa sa ilalim ng Article 248 ng Revised Penal Code para sa kasong murder. Ang habambuhay na pagkakakulong o reclusion perpetua. Nang ipukpok ng hukom ang kanyang gavel, naging tahimik ang buong korte. Nakatayong parang bato si Sofia Reyes. Ngunit sa kanyang mukha ay walang bakas ng pagsisisi, kundi gulat na hinaluan ng puot dahil ang kanyang perpektong drama ay tuluyan ng nabigo. Ang pangarap yumaman ng reyna ng Instagram ay nagwakas sa likod ng rehas na bakal, at ang kapalit na dapat niyang bayaran ay ang mismong kalayaan at buhay niya. Ang hatol na ito ay nagsisilbing mahigpit na babala para sa sinumang binulag ng pera na handang yurakan ang moralidad at kumitil ng buhay ng tao. Ang kalunos-lunos na kwento ni Sofia Reyes ay isang malalim na paalala tungkol sa mapanirang kapangyarihan ng kasakiman at ilusyon ng materyal na bagay. Ang karangyaan na itinayo sa ibabaw ng krimen at kasinungalingan ay sa huli ay panandalian lamang, at ang halagang dapat bayaran ay palaging napakamahal. Ang aral na mapupulot ay ang tunay na halaga ng tao ay wala sa dami ng